ang kagalang-galang Benigno S. Aquino III, Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Salamat po, maupo tayo lahat. Secretary Ping Lacson, Secretary Dinky Suliman, Secretary Maroa, Secretary Volts Guzmin, Secretary Brother Armin Luistro, Secretary Babe Singson, Secretary Junabaya, Secretary Francis Tolentino, General Manager Chito Cruz. Chito, tumayo ka naman. Ito po sa NHA, pagka may problema yung bahay nyo. Sabayan nyo kung ahitin yung natitira namin bukan. Okay. Mayor Christopher Sheen Gonzales. Kanina hindi ko nakilala si Mayor. Dahil last time ko siya nakita, marami ng problema, nakasling pa yung kamay. Kaya nagdalawang tingin, ba, Kakusin, kung ikaw ang itsura ng giwan ngayon, laki na talagang pinagbago. Ati po Executive Director ng NDRRMC, Yusek Alexander Pama. Siyempre, mga kagalang-galang nating membro ng House of Representatives, sa pangunguna ni Ben Bardone. Siya, siyempre, taga dito sa inyo, hindi na nating hihilingan si Ben. Pero yung mga iba ho na mag-approve ng budget natin, nandito ho, tulad ni Miro Kimbo, sa... Kailangan ho natin bulungan na paki-approve po yung budget sa lalo madaling panahon. Si Albi Benitez at si Sherwin Tugna. Na-approve na raw nga ho pala sa third reading sa House. Yung BICAM na lang hinihintay natin. Siyempre, ang ating butihing kasamahan, Bem Noel, na talagang marami ho tinutulong sa atin dito sa buong Rion. Okay. Mr. Bernard Kerblat of the UNCHR. Mr. Marco Buaso of the IOM. Ms. Lota Silvander of UNICEF. The Kinder Not Help. German. Beneficiaries of the Bahay Kubo Transitional Shelter Units, other local government officials of Eastern Samar, fellow workers in government, honored guests, maupay nga udto hayo nga tanan. Minsan lang ako kailangan paalala sa akin kasi minsan yung maayong naging maupay, naging marhay. Sa amin, no, huwag na yung sa amin, lalong gugulo usapan pag sinama natin Kapampangan. Okay ba? Well, ang bagyong Yolanda nga po ang sinasabing pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Dumating ang ganitong kalakas na bagyo habang ibinabagong pa natin ang lungsod ng Zamboanga mula sa dinaanan nitong krisis, pati na ang Cebu at Bohol mula sa kadaraan Langding Lindol. 44 sa ating 81 probinsya ang tinamaan ng Yolanda at 6 na riyon ang malubang sinalanta ni Yolanda. Mula dito sa Giwan hanggang Coron, sinaklaw ng kanyang hagupit. Mahigit 1.47 milyong ang bilang ng pinakaapektadong mga pamilya at nasa 1.17 milyon ang napinsalang kabahayan. Ang naitalang bilang na pumanaw nating kababayan, 6,300. Ang nasugatan po pumalo sa mahigit na 28,000 at nasa 1,000 naman ang hindi pa natatagpuan. Nakakalula din ang halagang inabot ng pinsalang idinulot ni Yolanda. Ano naman po ninyo? Hindi tayo mayamang bansa. Saan tayo, ang mga tanong na parang pumapalubot po sa ating kasipan ng mga panahon yun. Saan tayo kukuha ng pondo para sa lahat ng gusaling kailangan ipatayo? Paano natin tutustusan ang lahat ng kailangang arugain at pakainin? At ang lahat ng kailangan ng bagong kabuhayan matapos itong tangayin ng sakuna? Paano kaya tayo babangon sa ganitong kalakas na delubyo at patong-patong na pagsubok? Kayo po mismo rito, nasaksihan ang lawak at tindi ng pinsalang hatid ng Bagyong Yolanda. Noong mga araw at linggo nga pong matapos itong humagupit, malinaw sa ating may mga bagay na kailangang unahin para hindi na lalong lumala pa ang problema. Apektado halos lahat ng ating first responder, pati na ang kanilang makagamitan. Kaya kinailangan nating dalhin ang mga hanay ng pulis, sundalo, bombero, doktor at mga medical professionals mula sa iba't ibang mga lugar. Ang tanda ko nga po, ito si Mayor Sin na nanguna sa atin na lumikas sa mga tahanan at punta sa mga matataas sa lugar tulad ng mga
ilang mga bundok at hills, no? At tiniis na lang niya yung ulan kaysa yung hagupit ng storm surge. Tama ho ba yung alala ko? Okay. Buti naman ho, hindi pa tayo ulyanin talaga. Kinailangan po ng komunikasyon. Yung komunikasyon naman po, siyempre, kailangan ng kuryente. Matindi ang pinsala sa geothermal plant sa Leyte, kaya kailangan magdala na rin tayo ng generator set. Yung generator set naman po, kailangan ng krudo. Yung krudo naman po, kailangan dalhin dito at hindi naman madaling ma-transport yan dahil madadaanan, dahil hindi nga humadaanan ng mga karsada. Alam po niyo yan, no? Ang dami talagang debris, pati na yung kawad ng kuryente, post-it, iba-iba pa. Para maipasok ang mga tao, krudo at higit sa lahat ang relief goods para sa agarang lingap ng mga apektado, kailangan linisin ang mga daanan, daungan at paliparan. Sabi nga ho nung mga writer ko nung ginagawa to speech na to, naalala nila lahat, no? Alin ba uunahin natin dito sa dami-dami kailangan gawin? Yeah? Si krudo ba? Si pagkain ba? Si truck na magdadala? Si responder ba? At siyempre yung Air Force po natin, no, talagang nagbigay ng todo nilang gilas. Pero sa dulo po, tatatlo ang C-130 natin para asikasuhin yung buong reyon. Okay? Hindi naman po kalabisang sabihin na ang agarang kinailangan, agaran din nating tinugunan. Buong puwersa ng gobyerno kasama ang ating mga katuwang sa pribadong sektor, ibinuhos po talaga ang lahat ng magagawa para sa mga apektado lugar. Mabilis na nag-mobilize ang ating mga ahensya para sa clearing operations at para ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng kuryente, tubig, pagkain ay may balik agad sa abot ng ating makakaya. Mula Nobyembre lang ho, bilang halimbawa, 2013 hanggang Hulyo 2014, nakapaghandog ang gobyerno ng kabuang 12.2 million family food packs. Makalipas nga po ang 8 buwan, nakatuwid na po tayo sa tinatawag na relief stage tungo sa early recovery patungo sa rehabilitation. Tuloy-tuloy po ang ating ayuda at ibinubuhos natin ang tulong lalo na sa pagkain para sa mga nangangailangan nating kababayan. Nanguna nga po rito ang DSWD sa pakikipagtulungan ng iba pang mga ahensya, organisasyon at volunteers sa ating po mga repacking sites. Napakalaki nga po talaga ng hamon na kailangan nating harapin noon at hinaharap sa kasalukuyan. Isipin po ninyo, sa usapin na lang ng relief goods, kapag nagpakain kayo sa bahay ninyo, sabihin na natin sa isang pamilya na kadalasan o 5 ang miyembro, no, kaya nung ina, maganda para sa kanyang asawa at mga supling. Dumating bigla mga kamag-anak mo, bigla naging 10 ang papakainin mo, kaya pa rin yan. No? Dadagdagan, dodoblehin lang natin itong mga recipe. Sabay natunugan ng mga kapitbahay mo na sa inyo may pagkain, dumamay na rin sila. Naging 15 na hanggang 20 yung papakainin mo. So, siyempre darating ang punto, pahirap ng pahirap, kaya ko bang pakainin lahat to? Isipin nyo kayo lumagay sa gobyerno. Talagang ang husay siguro ng isang taong mapasaya at mabusog lahat ng darating sa kanyang tahanan. Tayo ho ba? Ilang pamilya ang kinailangan nating sabay-sabay na mabigyan ng pagkain at agarang pangangailangan? Ulitin ko lang po 1.47 million families. No? So, lampas 5 milyong katao po yan. Araw-araw kailangan makakain. Siyempre, habang pinapakain mo, sinisigurado mo rin hindi magkaroon ng sakit. No? At iba pang mga pangangailangan. Ito pa po ang isang halimbawa. Sa larangan ng kabuhayan po, 16 milyong puno ng nyog ang tuluyang napinsala ni Yolanda. Lahat po ng ito kailangan linisin at tanggalin sa pagkakahambalang. Ang gamit natin umpisa, mga chainsaw na magki-clear, ang bawat chainsaw kaya rin mag-clear ng 20 puno kada araw. Sa simula, nagkaroon po tayo ng 1,200 na chainsaw. Kadarating lang po ng karagdagang 1,500 para mas mapabilis ang pagki-clear ng mga puno. Huwag na po natin papahingahin ang mga chainsaw pati ang mga operator sa 360 araw sa kada taon. Ang kayang i-clear ng nauna nating 1,200 chainsaw, nasa 8.76 million na puno lang po. Siguro naman po ay malinaw na sa lahat na hindi biro pati pagki-clear ng mga trosong to para matamnan na ulit, para malagyan ng tinatawag nating intercrops. Kumbaga nga po sa pasyente, matapos sa sakuna, talaga pong parang nasa ICU ang mga pinaka-apektadong lugar. Di ba? Natapos na yung operasyon, pero hindi pa natin masasabing nagamot na. At nang magawa na natin lahat para siya ma-stabilize. No? Naging malinaw sa ating napakarami pang kailangan gawin upang masigurong mailalabas siya ng ospital na mas mabuti na ang kondisyon. Iyan nga po ang layunin ng ating agendang tinaguriang Build Back Better.
Hindi natin hahayaang makulong tayo sa siklo na tinatawag na destruction, tapos reconstruction, tapos destruction ulit, tapos reconstruction ulit. No? Dapat to, di ba siguro yung telenovelang inulit, baka matutuwa tayo. Yung sakunang paulit-ulit na pwede maiwasan, wala ko siguro matutuwa na parehong dinadanas ng taong bayan. Tama ho ba? Sakaling dumating muli ang matinding sakuna, hindi na dapat maulit ang pagdurusang dinanas ng ating mga kababayan. Nabigyan na dapat sila ng lakas at kaalaman bilang kalasag sa pasakit na kanilang pinagdaanan. Dapat gamitin natin ang ating natutuhan upang hindi na maulit ang ganitong kabigat na trahedya. Alam nyo, kanina pagtingin ko po ng mga bahay, at saka alam naman po nyo, itong mga bahay na to transitional houses. No? Hindi pa ho ito yung permanente. Pero maski na transitional, kung mapasukan nyo, palagi ko naman papayag yung mga may-ari nitong bahay. Yung mahigit 100 na hindi pa ho nabigyan ng certificate nyo, nandyan ho yung certificate nyo. Isa atin na ho kanina 20 seremonya pa lang ho yun. Ngayon, pakita ho nyo yung bahay, tingnan po nyo paano kinabit yung yero dito sa mga kahoy. Hindi ho pinakulang or baka binulkasin lang. Talagang matindi yung pagkakapit do sa mga paano masabihin yun? Yung may tornilyo, may bolt, may lahat pa. Pati ho yung iba pang mga gusali nakita ko sa yero, tinutupi yung gilid para hindi na mapuntahan ng hangin. Yan po ibig sabihin ng build back better. Pag ginawa natin yung dati, dumating yung malakas na hangin, tangay ulit yung bubong, pagbalik ko sa inyo, tarpaulin na naman ho nakakabit. Yeah? Dito, medyo mas matibay ho to. No? Pero siyempre, hindi naman pwede nating hamunin ang kalikasan. Kung kaya natin yung 250, baka yung pinadala sa atin, 340. No? Pag kinain natin yung 340, baka naman magkaroon ng 450. Pero importante hindi katulad nung dati. Yun ang hinahabol natin. Okay. Halimbawa nga po, noong Miyerkules lang po, nakausap natin si Secretary Babes sa pagpupulong ng kabinete. Ipinakita niya po sa atin ang tinatawag na hazard mapping na ayon sa storm surge. No? Pag dumating ang ganitong klaseng ulan at nagkaroon ng storm surge o yung bagyo, no? Gaano kataas ang alon, ano mga mababahang lugar, dito po mula yung parte ng Leyte hanggang dito po sa Samar. No? Ipinakita po nito ang lawak at luba ng pagbaha na maaaring matamo, halimbawa sa Tacloban, sa Palo, sa Tanawan, kapag may sumalanta muling malakas na bagyo. Talaga pong matindi ang magiging pinsala nito, lalo pat maraming naninirahan malapit sa baybayin. May dala ba tayo, babes, kaya lang nasa iPad? Hindi ho natin makikita, nasa bond paper, no? Pero makikita ho nyo siguro yung kulay man lang. Yan sa akin. Oh, ito pala. Mas malaki rin yun. Basta lahat nung decolor, babahayin yan. Okay. At papansinin ninyo, itong taas, yung mas maitim yung kulay, mas malala yung baha. Yung itaas po, nandito yung airport eh. No? So, bago mabaha itong lahat na looban, yung muna. Yung airport to, doon lalanding si C-130. Yeah? Doon yung magdadala ng krudo, ng tao, etc. Pag unang natin ililigtas, yung daanan ng ligtasan, malabo ho yata iwan natin dito. Di ba? So, kailangan yung airport. Pero balik ako yung airport. Sensya na kayo. Sado marami akong gusto sabihin sa inyo. Napapamadali ito. Okay. Ano po ba ang ating gagawin? Isa po sa pinag-aaralan at actually inaprobahan ng solusyon, kailangan ko na lang kumpirmahan na hinintay ko lang yung memo nila babes ng approval. No? Gagawa yung isang solusyon po ay yung tinatawag na Tacloban, Palo, Tanawan, Road Dike Project ng DPWH. May karsada na po dyan eh. No? Ang konsepto po, magpapatayo ng mga karsadang nakaangat sa tinatayang 4 meters above sea level. Hindi po 4 meters yung karsada, no? 4 meters above sea level. So magiging natural pong, kumbaga pader, dike. Etong karsada na kung sakasakali mo dumating yung baha. So may parte hong mga ilan-ilan na nakatira yung mga may kaya raw po na may beach resort. No? Nandun sila sa beach. Doon sila sa side na hindi mapoproteksyon nitong dike. Pero yung karamihan po, ililipat natin na nandun sila sa likuran nitong dike na to. Kapag bumuhos po ang ulan, magsisilbing ang dike ang mga karsadang ito at pipigilan ang pagragasa ng tubig at malawakang pagbaha sa komunidad. Madaling salita po, no? Kung nandun sa baybayin walang proteksyon, bahayin, lilikas sa evacuation center, patatayo natin ang bahay, doon sa parehong lugar, darating yung susunod na baha, no? Magigiba na naman yung bahay, evacuation center,
Tapos tatayo na naman tayong bayan. Wala, ano ho yun eh. Wala na nangyari sa atin yan. Pero kung pwede natin ilikas nga sa mas siguradong lugar, di ba? Para hindi na tayo paulit-ulit. Yun po yung sinasabing destruction, reconstruction, reconstruction. Hindi na ho. Gawin natin tama minsanan at pangmahabaan ng pakinabang. Okay. Oras na maipatuyo po, tinatayang 27 square kilometers ang mapoprotektahan. Katumbas po ng 29,000 kabahayan at struktura. Siyempre may mga kaikibat po pa pong iyang dagdag na isinitiba tulad ng pagtatanim ng bakawan sa mga baybaying dagat. Ito pong dike project na nabanggit ko sa paunang pag-aaral ng isang multilateral organization, baka umabot pa ng 2 taon bago masimulan. No. Dati, kaya lang mabilis si Babes. Kaya nangulit siya doon sa multilateral organization na ibigay na po yung plano sa atin. At minabuti nga po ni Secretary Singson na gobyerno na mismo ang tumutok dito upang maipatupad to sa lalong madaling panahon. Babes, para sigurado lang, pangako mo ba sa akin dito 2015? Hindi, umpisan raw ho 2015. So, mga first quarter raw. Sentro kayo. First quarter na, hindi, mahaba-haba ho, 27 kilometers. Square kilometers. No? Hindi lang yung haba, tapos itataas mo nga na lahat at least 4 meters sa taas sa above sea level. So si Babe So, hindi nangangako na hindi napapako yan. Kaya pag sinabi niya first quarter yan, palagay ko, hindi ho aabot dun. No? Dahil ngayon pa lang, hinahanda ko na yung puro sa kanya na ahead of schedule yung ginawa mo. Siyempre po, may mga puok din kung saan ipagbabawalan natin ang paninirahan o pagtatayo ng negosyo. Di ba? Talagang kung sigurado tayong delikado yung lugar na yan, para nanatiliin pa natin doon sa delikado, edi para sinabi na rin natin, sasama na kayo sa statistiko ng di ba, kapahamakan pagdating ng oras. Okay. Dahil sadyang hindi nga maiwasan ang matinding pagbaha sa mga ito. Narin din po ang pangangailangan, nabanggit ko na rin, ilipat ang Tacloban Airport para palayo sa karagatan. No? Taong 2008 pa lang may pag-aaral na pong nagsasabing binabaha ang paliparang ito. Di po ba bago lumipad at lumapag dito ang mga aeroplano, kailangan munang hintayin mawala ang baha at linisin ang paligid ng paliparan. Ang masaklap pa, tinutunaw din ng tubig baha ang asfalto na siyang pavement ng airport. So tuloy, nasisira ang daanan at kita naman po ninyo ang aberyang dulot ito. Nung tumama po yung landa, kinabukasan dumating na po yung airport sa umaga pa lang para linisin yung airport. At nung hapon, nakalanding na yung mga unang C-130. Siyempre, mas gusto natin, wala na kailangan linisin. Ready na. Di ba? Humupa yung bagyo, nandyan na, palanding yung ating mga relief. Alam po natin pagkatapos nga ng sakuna, ang paliparan na isa sa mga dapat tuloy-tuloy ang operasyon. Kaya kailangan malayo ito sa anumang panganib. Magandang balita nga po, may natukoy na tayong lugar na maaaring pagtayuan ng bagong Tacloban Airport or bagong airport na siyang mangangalaga sa inyong pangangailangan. Kailangan po ng mas masusipang pag-aaral upang isakatuparan to. Yung bang, kung haka-haka, mukhang okay na po ito lugar na to. Pero, testingin nyo yung soil. Marami pa yung panong orientation nung runway, etc. Formality na kung tutuusin yan. Pero, kailangan may science. Hindi pwede na. Okay. Ang hangad po natin, mas mapabuti ang serbisyo nitong airport ito para sa ating mga kababayan, maski na ano ang mangyari. Ang ating bawat takbang, kailangan pinag-aaralan, pinagpaplanuhan at pinaghahandaan. Pero sa kabila po ng inisyatiba natin ito, malakas ang kutob ko, bukas sa bukas po, mayroon pa rin hihirit. Pinapabayaan ko raw ang Tacloban. Okay. Kayo na ang bahalang kumilala kung sino mga magsasabi niyan. Mayroon din pong nakarating sa atin. Sabi, bigyan na lang ng 40,000 piso ang bawat pamilya kaysa gawin ang ganitong mga pangmatagalang solusyon. Tanong ko po sa inyo, no? Tama bang magpapogi na lang ako? Abutan na lang natin lahat ng pamilya. Yung gagastusin natin sa lahat itong mga proyekto ito. Ito, cash, bahala ka na sa buhay mo. Okay? Ngayon, no? Tapos, ano ba mangyari? Siyempre, pagtapos ng 40 mil, wala na tayo sasagutin. Gaano katagal kaya tatagal yung 40 mil?
sa pagpakain, paaral, lahat ng gastusin ng isang pamilya. At pagkatapos po nun, pagdating ng bagyo, di ba, walang nagbago, siyempre yung resulta ho, hindi rin magbabago. So balik na naman tayo sa walang napalang matagalang solusyon. Okay? Pero siyempre, may mga iba, no? May naudyok ilang kababayan natin, sasabihin, ang damot, ang kuripot, ibigay na lang sa atin to, ayos na tayo, mas mabilis pa, etc. etc. Bahala na ho kayo sa kanila sa darating na eleksyon na yung mga nanloloko sa inyo, no? Makapagbigyan pa natin ng pagkakataon. Okay. Anyway po, so, ulit kung bibigyan nga natin bawat isang pamilya, 40,000, 1.47 million nakakabahayan, bawat pamilya bibigyan natin, abot po ng 58.8 billion pesos ang pondong kakailanganin. Sa totoo po, mas madali na yung 58.8 na bunuin ng gobyerno kaysa yung 85. Yeah? Mga 85 billion na kailangan namin punuin para sa 2015 para matapos lahat ng kailangan natin gawin. No? Kung ako po, yeah, para sabihin ko lang, may ginawa ko, may gawin na natin itong 58. Mas madali maabot yun kaysa yung 80. Pero sa dulo po nun, no, pagdating ng bagyo, ako po may konsensya. Napinsala na naman kayo na pwede na iwasan, no? Hindi ko maharap sa sarili ko. Hindi ko rin humaharap ang mga magulang ko. No? Kaya dito na, sige, murahin na nyo ako, batikusin na nyo ako, pero palagay ko dapat ang gawain natin yung tama. Hindi naman po maatim ng konsensya kung pabayaan na lang kayo. Hayaang maulit muli ang trahedya at sabing tapos na ang trabaho ko sa inyo. Kayo mga boss ko, hindi ko po yan masisikmurang gawin. Sa bawat pagkakataon po ng ating pagdedesisyon, konsensya, obligasyon at totoong serbisyo pa rin ang pinaiiral natin. Para naman sa mga walang sawa pa rin binabati ko sa ating bawat kilos, ipagpapasa Diyos ko na lang po sila. Baka naman dumating ang araw, ipagkalooban sila ng dagdag na kaalaman at kabutihang loob ng poong may kapal na sila na po ay tumino. Gaya po ninyo, nainip din ako. Pero kailangan po nating idiin. Hindi pwedeng daanin sa bara-bara ang ating Build Back Better. Hindi na itatayo ang mga gusalit mga kabayan o nailalatag ang mga karsada ng isang tulog lang. Ang nakakadismaya nga po, may mga nagsasabing basta't mailagay lang infrastruktura kung saan may makita silang espasyo, pwede na. Para bang yun lang ang dapat intindihin. Ang mahalaga, may malinaw tayong mga target, may malinaw na plano upang marating ang mga target na ito. Dumako naman tayo sa mahandog nating programang pangkabuhayan para sa ating livelihood assistance ng DOLE. Sa target nilang 44,778 na katao, 33,338 na po ang nabigyan. Samantaling 11,440 ang kabuuan sa kanila ay kasalukuyang tinutulungan. Mula Nobyembre 2013 hanggang Setyembre 2014, nagtala naman tayo ng 70,226 na benepisyaryo na Cash for Work program ng DSWD. Sa TESDA naman po, target natin ang 24,535 katao na mapasailalim sa Vocational, Educational, Technical Skills Training and Capacity Development. Ngayong taon, 21,843 na ang nakatapos, samantalang 2,692 na lang ang kasalukuyang nagsasanay. Sa 2015, layon pa natin magsawa ng panibago training para sa 24,465 na katao at 26,915 naman po sa taong 2016. Suma total, 75,915 sa ating mga kababayan. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay ay may sapat ng kakayang maitaguyod ang sarili at ang kanilang mga pamilya. Para naman po sa sektor ng agrikultura, sa ating po magsasaka, tuloy-tuloy po ating suporta. Mula sa pamamigay na libo-libong mga binhi, fertilizer, makagamitan pansaka hanggang sa pagbibigay sa kanila ng ibayong kaalaman at pagsasanay. Doble kayod po ang pamahalaan upang mapalago ang kanilang ani at kita. Nariyan din ang tulong natin sa ating mga mangingisda. Sa target pong 33,432 bangkang papalitan o ipagagawa, ang nakompleto na raw po ay 30,186. At ongoing na rin po ang pag-aasikaso sa nalalabi pang 3,246 na bangka. Dito nga po sa Giwan, natanong ko si Mayor Shing kanina, nakalob na raw po ang 2,500 na bagong bangka. Tama ho ba yun? Okay. Kasi kung di ho tama yun, babalik ako si Proce Alcala mamayang hapon. Nahanapin ko yung mga bangkang to.
Bipar ang pinadala tuloy. Okay. Maliban sa mga natukoy nating kailangang pagkalooban ng kabuhayan, naglabas na tayo ng babala na huwag nang magdagdag pa ng mga bangka dito upang maiwasan ang labis sa paghuhuli. Alam mo niyo, no? May nagsasabi, wala kang tinulong. Sabi ng kritiko ko. Sabi naman nung tinulungan, tama na po yung pinalit yung bangka, sumusobra na po, baka maubos yung isda. No? Na ilang lugar na ako nasabihan ng ganun. Sabi ko, teka muna, ang usapan, ibabalik yung kabuhayan. No? Bakit biglang maraming naging partners? Yung mga naghihintay raw tumubo yung nyog, nakiisda na rin ngayon. No? Ganun pala yung kakasigan. Ganyan din, itinataguyod natin ang pagkakaroon dito sa Giwan ng blast freezer at cold storage facility upang mapahaba ang pagkasariwa ng mga isda at masagad ang kita sa merkado. Kamakailan nga lang po, kinamusta ko si Brother Armin, Secretary ng DepEd, ukol sa sitwasyon ng edukasyon sa mga lugar na tinamaan ng Ilanda. Sa target po natin maipatay yung 2,313 classrooms, 101 na ang nakompleto at 1,095 ang kasalukuyang ipinatatayo. Ito po sa gobyerno lang, hindi pa po kasama sa bilang yung sa ating mga partners. Yeah. Tulad po no Kinder not healthy. Kinder not healthy. Not healthy. Tinuturo kasi sa akin ni Secretary Bayan kanina, sauerkraut. Teka, hindi yata tugma eh. Anyway, ayon nga po kay Brother Armin, binago na po ang disenyo ng mga paralang ating ipinapagawa. Talagang sinisiguro na mas ligtas ang lugar na pagtatayo ng mga ito. Siyempre, yung mga komunidad na ililikas natin, hindi na isasama yung eskwelahan nila, iwan yun. Kailangan ng panibagong eskwelahan. Yun po, ginagawa o gagawin na. Ang good news po, lahat ng silid-aralan na pinondohan ng pamalaan ay matatapos na pagdating ng Hunyo ng taong susunod, 2015. Pero Brother Armin, sinisigurado ko sa iyo, wala tayong kababayan na magagalit kung mas maaga sa Hunyo 2015. Okay? Ang bilang naman ng textbooks na layo nating maidagdag para sa mga mag-aral. Mag-aral, 6,470,784. Ongoing na po ang production na delivery nito at target natin may abot bago matapos ang taon. Ang taong pinag-uusapan, 2014. CHED naman, mayroong assistance and scholarship grant sa mag-aaral natin sa Koleo. Ngayong taon, meron pong 45,045 students na kailangan ng tulong upang matustusan ang pag-aaral sa higher education. Nakakapasok ang report sa atin, nakakapasok pong silang lahat dahil sa suportang kaloob ng CHED. Ang kabuang target o kabuang bilang na target natin bigyan ng scholarship grants hanggang 2016 ay hindi bababa po sa 135,000. Tuloy-tuloy pa rin ang pangangalaga natin sa kalusugan ng mga apektadong komunidad, lalo na sa mga ina at kabataan. Kasalukuyan na po tayong nagpapatayo at nagsasaayos ng karagdagang 280 government health facilities kabilang na ang mga government hospitals, rural health units at barangay health stations. Nagpakitang gilas rin po ang ating DILG sa construction ng mga munisipyo, civic centers, palengke upang mapabilis at mapasiglang muli ang daloy ng komersyo at serbisyo sa mga komunidad. 88% na raw po ang accomplishment ni Secretary Rojas. May 2 buwan pa natitira. Hindi na pala, 1 buwan at 3 linggo. Palagay ko, 3 linggo lang ang kailangan ni Secretary Rojas. Hindi rin po matatawaran ang suporta at pagkakaisa na ipinakita ng pribadong sektor para sa ating mga nasalantang kababayan. Ayon po sa tala, sa lahat ng mga nasalantang komunidad, 48 tahanan na ang kanilang nakumpleto ng pribadong sektor. Lampas 7,000 pa ang kasalukuyang ipinapatayo. Pagdating sa kabuhayan, 1 milyon o mahigit sa 1 milyon na ang bilang ng mga individual na nahandugan ng business loan assistance at tinatayang 170,000 na rin ang nakatanggap ng livelihood kits. Sigurado akong marami ring mag-aaral ang napasigla sa naipatayo ng 375 na classroom at nakumpuning 462 silid-aralan. Ilan lamang po ito sa mahabang listahan. Suma total, umabot na sa 12.98 bilyong piso ang naiambag ng pribadong sektor
pagdating sa infrastruktura, serbisyong panlipunan, kabahayan at programang pangkabuhayan. Kaya naman, sa ngalan ng bawat kababayan nating natulungan ng mga kumpanya at industriya, maraming salamat po sa inyo. Ipinaramdam ninyo na talagang hindi tayo nag-iisa sa pagsusulong ng buong bansa. Para banging malinaw po ang landas na ating tatahakin, nagbuo tayo ng tinatawag nating Yolanda Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan. Ang nilalaman po nito, detalyadong plano para sa implementasyon ng mga panandalian at pangmatagalang mga proyekto at programa mula 2014 hanggang 2016. Nakatutok ito sa ilang prioridad na aspeto. Una, siyempre, infrastruktura na masisiguro sa tuloy-tuloy na pagyabong ng ekonomiya sa mga apektadong komunidad. Pangalawa, tirahang hindi lang kompleto sa mga pangunahing pangangailangan, ngunit at pinakaimportante, malayo rin sa peligro. Pangatlo, kabuhayan, komersyo at negosyo. Panghuli, ang pagbibigay lakas at kakayahan sa mga komunidad na mas maging handa at matibay sa anumang sakunang magdaan. Mulat po tayo na hindi magiging madali ang ganap na pagsasakatuparan nito. Unang hakbang nga po rito ang inisyal na pag-aaral ng lokal na gobyerno sa lawak at saklaw ng proyekto sa kanilang nasasakupan upang epektibong isakatuparan ang plano. Nabanggit nga na Shing kanina kung sino unang handa sa kanilang mga plano, unang matutulungan. Handa ho ito, Mayor nyo. At akala ko naligaw na ako kanina dahil di ko nakilala yung giwan. Kako, ibang-iba nitong giwan nung dinatnan ko nung una araw. Di ba? Yung bahay na may bubong, puro tarpaulin. At yung tarpaulin, kalahati pa. Ay ngayon, ang kikintab ng yero yun. Baka naman kinapit kahapon lang yan. Ngayon po, ang naging problema naman, hindi lahat kasing galing nating butihing mayor. No? Hindi pala lahat ng municipal engineers ay kwalipikadong structural engineer. Mga structure suto. Siya gagawa ng plano, hindi pala niya kakayahan. Kaya naman po, nagpadala pa tayo. Una, naghanap, nagpadala. Yung lampas sa mga tauhan ng DPWH, sila na rin naghanap ng dagdag na structural engineers para lang masimulan at tulungan matapos ang mga plano. No? At siya po kailangan rin para maka-access tayo ng calamity funds at iba pa. Nabuo ang planong ito nang may masusing konsultasyon at konsensus kasama na ang ating mga LGU. Sa kalkulasyon, mahigit 167 bilyong piso pa ang kakailanganing pondo para maisakatuparan ang ating mga layunin sa ilalim ng CRRP. Sa kabila nga po ng ating mga plano, malinaw pa rin na isa sa mga pinakamahalagang sangkap ay ang pakikiambag ng ating mga kababayan. Kabilang na ang mga mismong nasalanta. Dito sa Giwan, nakita natin kung paano nakilahok ang mga LGU, mamamayan, mga komunidad, mga CSO, pribadong sektor upang epektibong maihatid sa nangangailangan ang suporta mula sa probinsya at sa pambansang pamahalaan. Pati na rin ang mga kabalikat natin mula sa ibang panig ng daigdig. Salamat po sa inyong lahat. Anumang narating natin ngayon ay talaga namang naabot dahil sa malasakit at pakikialok ng napakaraming tao at institusyon. Kaya nung nagpapasalamat ating butihing Mayor Sin, sabi nga ni Mar, hindi kami, kayo. No? Ngayon may kanta naman, no? Kayo, kami, tayong lahat. Magkakapatid. Kaya dapat nagtutulungan tayo talaga. Huwag na niyo akong pakantahin dahil maganda ang klima ngayon. Sayang naman. Nagpapasalamat po tayo sa mga pagkilalang natatanggap natin sa ginagawa nating rehabilitasyon. Bigyan ko ng ilang mga halimbawa. Sabi nga po ni Peter Agnew, senior official ng UN Food and Agriculture Organization sa Tacloban, and I quote, no, "If this had happened in some other countries in the region, the recovery would certainly not be like this." Close quote. Para makagalang Stephen Groff, ADB Vice President on East Asia, Southeast Asia, and the Pacific. And I quote again, "Despite challenges, rehabilitation efforts in Eastern Visayas were even moving faster than what was seen during the earthquake and tsunami that struck Aceh in Indonesia 10 years ago." Close quote. Ayon naman kay Luisa Carvalho, former outgoing UN resident humanitarian coordinator, and I quote again,
So comparing to other experiences, we can say that the Philippines is in a satisfactory, very positive path. Considering the size of the event, the path of the response is very satisfactory, close quote. Sa laki nga po na naiimbag ng ating mga katuwang mula sa iba't ibang panig ng mundo upang maabot natin ang antas ng pagbangon na ito, makatwiran lang po talagang pag-usayan pa natin at gawing masinsin ang pagdokumento ng ating mga estratehiya at proseso. Alam naman po natin ang panganib na kinakaharap ng sangkatauhan dahil sa tinatawag na global climate change. Marapat lang na anuman ang natutuhan natin ay maitala ng masinop upang sakaling may ganitong sakunang tumama sa ibang banig ay may bahagi natin ang ating kaalaman. Mahaba na nga po ang listahan ng ating nagawa, pero marami pa pong natitira. Sa dami po nito, pakiramdam ko, anumang hakbang natin pasulong ay para bang hindi lumalapit ang abot-tanaw. Sa tuwing makakakuha ko ng update ukol sa Yolanda, anumang proyekto o programa ang matupad natin, para bang hindi nababawasan ang ating to-do list. Bukod pa rito, tila ba walang kapaguran ang mga buwabati ko sa atin na hindi na nga nag-aabalang tignan kung tama pa ba ang kanilang ipinapakalat na balita. Pero sa mga ganito pagkakataong nabibisita ko mga lugar na apektado ng sakuna, kapag lumilingon ako sa pinanggalingan natin at tinitingnan ang ating narating na, talaga naman pong lalong lumilinaw sa akin. Nangyayari ang pagbabago, nangyayari ang pagbangon. Sa kabila ng bawat pagsubok na kinakailangan nating harapin, napatunayan natin ang pinakamainam na gawin ay simulan ang dapat masimulan, ilagay ang kaliwang paa sa harap ng kanan at magpatuloy lamang sa paghakbang. Sa ganitong paraan, nagawa nating pagtulungan lampasan ang mga pagsubok na dala ni Yolanda. At siya ko po, basta't patuloy ang ating pakikibalikan sa isa't isa, basta't patuloy ang pagtahak natin dito sa Tuwid na Landas, at basta't patuloy ang ating matibay na pananalig sa Poong May Kapal. Hindi lang natin maaabot ang ating mga pinangarap, malalampasan pa natin ang mga ito. Magandang tanghali po at maraming salamat sa inyo lahat.